Tinagalan nga niya, kung makilala. Huwag niyong hanapin yung mukhang yun, hindi ko inaaraw-araw yung mukhang yun sa poster. Meron akong special announcement sa inyo. Today is the unveiling of our theme ngayong taon sa ating anniversary. Ano ang theme natin last year? Massive Harvest! Diba? Naalala ninyo yun? Doon tayo sa auditorium. And tandaan ninyo, meron ulit. 20 years na tayo! Can you imagine, in 20 years, we have 20 congregations. Hindi natin yan plinanong maging ganon. Tapat ang Diyos. In different countries, we have 20 different congregations. At isa kayo doon sa 20 na yon. Panoorin po natin, malalaman ninyo kung ano ating theme for this year. Video, please. Nations. Yan ang ating theme. Pero Open Heaven is the main thrust ng ating theme. At abangan ninyo yan, August 24, yung mga magde-day off sa inyo na once a month lang. Yan ang petsa kung saan itatalaga ninyo na kayo ay makikibahagi sa ating celebration. 2 p.m. ang ating service. Mag-imbita kayo ng mas marami pa sa kaya ninyo. Amen? Amen. Ano kaya mangyayari sa open heaven? Alam niyo ba, pagbukas ang kalangitan, humanda kayo. Ayaw niyo kung nasang saang lugar kayo. Sa araw na yan, dapat magkakasama tayo dahil bubuksan ni Lord ang langit. We will see angels manifesting in our midst. We will see healing taking place. The blessing of the Lord being released to us. Yung mga answer sa prayers ninyo na matagal nyo nang hinihintay. Open heaven is the day we're looking forward. Hallelujah! Pag ang Diyos ang nagbigay ng theme, ibig sabihin, gagawin niya yon. Ganon kasimple. Amen. Today, I want to share with you a topic that is very dear to my heart. At pinamagatan ko itong living with a holy zeal for God. Meron tayong PowerPoint. Kung ipa-flash natin yan, holy zeal for God. Hindi nyo na ako malilimutan pag pinanggit nyo ang pangalan kong Hazel. Zeal! Ano ba itong zeal? Sa Romans chapter 12 verse 11, ang sabi rito, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Sa Tagalog, ang sabi dyan, magpakasipag kayo, yung pala yung zeal. Magpakasipag, maging maningas, maalab, at huwag maging tamad. Yan ang sabi niya po sa Pablo, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Zeal alone, while admirable, can be misguided. Maari tayong magkaroon ng negative kind of zeal, maalab pero maalab at masigla sa gawaing masama. Active doon. Pero sabi ng Diyos, we will have a holy zeal for Him. Hindi sa kasamaan ng ating pagiging active, kung hindi sa kabutihan. Kasi kung ang kasamaan ang magiging active sa atin, kasinungalingan, lahat na ng mga negative, anong sabi doon? Eh, malilihis tayo sa kalooban ng Diyos. Pero meron naman na maling klase ng pagkaningas. Kaya merong mga tinatawag na Rizalista. Sinasamba si Rizal. Nagiging fanatiko pagkamali at hindi sila na-guide. Okay, fanaticism instead of faithfulness. Nagiging legalistic din kaysa may pag-ibig na namumuhay ang isang taong hindi na nag-guide yung kanyang pagiging zealous for God. Nagkakaroon din ng pride in religious efforts rather than dependence on God's grace. So, magandang may zeal pero the right kind of zeal. Amen? Ano nga ulit yung zeal sa Tagalog?
magpakasipag sa Tagalog, pero sa Greek original translation, ang sabi niya, be fervent in spirit. Intense desire. Hindi lamang naghahangad, kung hindi intense yung desire. Masigasig na naghahangad sa Diyos. Enthusiasm beyond the norm. Yan ang ibig sabihin ng zeal. Sabi nga ni Charles Spurgeon, yung fire o yung apoy, hindi na dapat daw i-advertise. Hindi mo kailangan ilagay sa social media kung ikaw ay umaapoy. Makikita ng tao na ikay nag-aalab o may zeal sa Diyos. Hindi, kahit di ka nagsasalita, makikita, oh, I like this. I can see fire. Naalala ko may isang propeta, nag-guest sa church natin. Sabi, pagpe-pray kayo ng propeta nito isa-isa. Ako naman nahihiyang maipag-pray. At nung yung time ko na, naglakad akong ganon. Tinitigan ako ng may edad na itong propeta na to. Sabi niya, naglakad ako sa harapan niya. Sabi niya, I like. Sabi ko, ano kayang I like? Sabi ko, itong propeta na to, I like. Yung pala, sabi niya, all I can see is fire. And sabi niya, hindi ko to normal na sinasabi, but I saw even your 2 angels sent from the throne of God, escorting you in front of me. That's the kind of fire that we want to have. The holy zeal for God. Na kahit ang ibang tao, wala kang kinalaman, nakikita, bukas ang kanilang mata for that encounter. At hindi ko malimutan yon. Kaya alam ko, pag may nagsabing, may nakita ko sa likod mo, meron sa tabi mo, yes, I know, those are my guardian angels sent from the very throne of God. And you all have the same. Lalapit siya o lalayo, depende sa inyong mga litanya sa buhay. Walang anghel na gustong bumarkada sa taong konsumido, sa taong negative, sa taong palaaway. Ba't ka naman tatambayan ng anghel mo pagka ganun ang nakabusangot ka? Pero kung gusto ko, vibes kami, sige dito lang kayo, huwag kayo aalis. High maintenance kasi ako eh. Yung tipong nagdadrive ako, minsan bigla akong kumanan, aksidente na pala, akala ko tataob ang sasakyan. Biglang parang may gumanon sa sasakyan. Sabi ko, buhay pa ako. Isang araw din, tagal na to, yung mga isang araw ko, taon ng mga binilang nito. Nasa sasakyan ako sa jeep, nandun ako sa likod ng driver, alam niyo naman, pag andito ang driver, may harang dyan, may bakal, andito ka nakaupo. Kung bakit nahulog sa bangin ang jeep? Sabi ko, parang may mangyayari. Yung bibig ko, tangs ng tangs ko, galing ko sa Bible school, pababaan Tipola, pababaan ng Marikina. Sukat naman ang jeep ay kumanan, malalim na kanal, buti na lang kanal. Kasi akala ko bangin talaga eh. Ang lalim-lalim, hindi ko nakita yung hangganan. Lahat ng tao doon sa jeep, ang makamukha nila. Buti na lang may extra akong katabaan. Padded na padded. Hindi ako nabalian ng balakang. My angels are busy with me, protecting me. Because the enemy will try to steal your calling. The enemy will try to steal the blessing from us. But if we are not cooperating and aligning ourselves sa agenda ng heaven sa buhay natin, hindi natin makakamit yung kung ano yung para sa atin kasi ang dami na palang gustong umagaw. Kaya kung ikaw tutulog-tulog, ay para pala sa akin to. Dapat pala hindi ako na-aksidente. Bakit ba ang buhay mo ay parang lugmok na lugmok? Tuloy, natatapilok ka, imbis na walang semento ang paa mo, nasisimentohan, hindi ka focus. You understand what I'm saying? Amen. But the zeal of God, when it's with us, we carry it wherever we go. And people notice it. We don't need to advertise whether a person is on fire or not on fire for God. And God is encouraging us, have this holy zeal. Kasi sabi doon, never be lacking in zeal. Ibig sabihin, meron ng ningas, iba-iba lang ang tindi ng apoy. Meron sigurong pupugak-pugak, ang daling hipan. Meron namang apoy na kahit, lagyan mo na ng tubig, lalong nag-aalam. Diba? Yung parang siraan mo na siya, libakin mo na siya. Lahat na ng problema, ipatong mo dyan. Wala, nag-aalab yan. Mahirap yang i-distract.
Focus masyado sa Lord yan. Kalimutan mo na yung tao na yan. Sayang oras mo dyan. Iba na lang. Kaya yung mga nasa menu ng kaaway, yun yung mga problemado lagi, negative lagi, hindi makita ang pangako ni Lord. Yan, ilagay mo sa lisanya, no? May kaaway na naman, madali na yan. Diba? Ganon. Ang dali talaga nun. Kasi wala kang harang, wala kang bakod. I'm telling this to you. Yung may nireplyan ka, sinagot-sagot mo, yan, target ka ng kaaway. Ito, madali na to. Mainit na ulo. Pero yung taong very positive, you attract the heavenly reinforcements. Amen. Sinasabi ko to sa inyo, tandaan ninyo to. Kasi pag dumating na naman, na para na naman kayong busang, oh Lord, wala pang pera, wala pang sweldo, asa na? O ito, bigyan mo to ng masamang panaginip. Paggising nyo to, mahinang-mahina na yan. Kaya sabi na sa ibang translation, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Pag sinabing lagging, lazy kasi yun ang ibig sabihin. O hesitant or slow to act. Ang bagal, ang kupad. Pupunta na lang sa simbahan. Ay, ang sakit ng balakang ko kasi ngayon. Simba ba? Ano ba yan? Si sister nakabang na sa bus stop. Hindi pa nga ako nakaligo. Lagging in zeal. Pero ang taong may ningas, al Sabado palang planchado na ang damit. I'm telling you, kung matagal mag-shampoo sa buhok at mag-plancha-plancha, Sabado ng alauna madaling araw, sige, mag-plancha ka na ng buhok. Nako, tama talaga itong sinasabi ko. Sabado pa lang binamatch-match ko na yung damit ko. Ito, yung medyo maluwag para hindi halatang lahat, pantay ang lapad. Pinaplano yun. Never be lacking in zeal. O tatamad-tamad, slothful, slow to act, hesitant. Alam niyo hesitant? Papara ka na lang ng bus. Nagbago pa isip mo? Wala dito nun, di ba? Yung nag-yes ka na, naging no pa. Ay, bantayan niyo yung mga yes ninyo. Tapos, ay sis, huwag na lang pala. Meron pala kami Mission Impossible. Masarap pala, mas manood na lang kaysa pumunta sa church. Alam niyo ba, sa January, doon na tayo sa Orchard. Ang laki ng auditorium natin, isahan na tayong lahat. Ipagmamalaki nyo yung ating auditorium. Ginagawa na ngayon sa Orchard Towers. 3rd floor. 500 seating capacity. Baka 12:30 service lang, 200 na kayo agad doon. 6 na congregations pagsasama-samahin natin doon. Tingnan ko din tayo magbali-balentong doon. Ang laki ng stage, magagalang LED projector. Wow! Diyan mo makikita ang tunay na tapat. Magsisimba ka lang ba sa magandang lugar o sa mainit na ganito? Ang init dito, di ba? Pero naging tapat kayo. Ilang taon na kayo umaakin. Kaya sabi ni Lord, biyayaan nga natin itong mga Pinoy na to. Ang sisigasig. Hallelujah. Can you imagine, 20 years ago, we were just 12 in one small room sa foyer. Yan sa auditorium, yung LED projector dyan na malaki. Yung mga photo booth lang natin. Diyan nag-umpisa ang Cornerstone. 12, 10 adults, 2 bata. Andun ako doon. Sabi ko doon sa isa, ikaw mag-lead doon. Wala akong ibang mag-lead. Hindi ako marunong, pastora. Kumanta ka doon. Ako rin kakanta. Basta nakaupo ako. Kasi ako rin mag-preach. Ako na mag-gitara, ako rin mag-preach. Sabi niya, sige, sabi ko, magkakanta ka. Sabihin mo lang, umawi tayo. Yun lang ang sasabihin mo. Tumayo ka doon. Doon tayo nag-umpisa! Hallelujah! Ngayon, we have 20 congregations all over the globe. We have 4 churches in Canada. We have 1 church in Australia.
We have one in Hong Kong. We have 7 churches in the Philippines. And we have a church in Kuala Lumpur. Purihin ang Diyos. Kung walang ningas ang mga namumuno sa inyo, walang zeal, how can you see that 20 congregations in 20 years? That zeal, that fire has kept us until today and forevermore, until Jesus returns. Amen. Ano ang susi? Hindi mo kakainin lahat ng mga kasinungalingan ng kaaway sa buhay mo. Patuloy kang magtutumulin sa hangganan ng iyong panawagan sa Diyos. Hindi ka hihinto dahil kulang, hindi ka hihinto dahil wala tayong pambili ng tamburin man lang noon, wala tayong pambili. Wala tayong pambili noon nung nag-umpisa ng laptop. Work permit si Pastora, hindi makabili ng 0 installment sa buong taon, wala akong credit card. Ang ating projector, plastic. Ilalagay, nagkakamali pa si Winnie. Paglagay na ganun, mali-mali pa yung kanta, ipapatong na lang. Sa probinsya, alam niyo yan. Nung araw, sinawalan, ganun. Lahat LED, ang Pilipino, plastic ang nakalagay na song. Nung nakabili tayo, may 2 engineer. Sabi ng engineer, sige, dahil gusto na maglingkod sa Diyos. Yung credit card ko gamitin. Sabi ko, siguro kaya na nating magbayad sa 1 taon. Pinairam niya yung credit card niya, nakabili tayo ng laptop. Hindi naman tayo marunong gumamit. Para ba tayo kakabit tong mga HDMI? Ano ba yung HDMI na yan? Kaya kayo, mapalad kayo dyan, may nagtuturo sa inyo. Ang ningas, hindi lang sa pulpito. Ang ningas, kahit sa nakaupo, pagka malaki na tayo sa auditorium, hindi kayo pwedeng nakasimangad doon. Yung usher doon, ang pinaka-minimum ninyo, may tape kayong nakakitiagat tega. Yung para kayong bagong banat ang buka. Yung kahit nagalit-galit mo, sis, ayoko sa harapan, gusto ko sa likod. Okay po, sige po. Gusto nyo i-hanger na lang namin kayo sa likod. Pwede rin yun. Marami tayong kailangang volunteers. Inaayos ko na ang system para sa ating paglipat sa January! Hallelujah! Kaya palakasin natin ang ating mga sarili. Let's build our own spiritual muscles. We will need more people to minister to people. Where the whole auditorium is an altar before God. Kasi kung hintayin natin 500 pumunta sa altar, hindi kasya. Kaya ang mga ministers nagkalat sa gilid, sa likod. People can go to them, not just in front. Woohoo! I'm excited! But this year, God will give us this blessing. Open heaven! Nag-uumpisa na. And I want to end this sharing sa isang testimony. Kinalimutan ko na ito. Alam kong 10 minutes na lang ako, and then we will sing later. Do you know, nag-uumpisa na, bago pa sinabi sa akin ni Lord, open heaven, meron nang nangyari sa bahay namin. Sinare ko na ba ito sa inyo? Hindi ako naisip, baka umuulit ako. Sabihin niyo, paulit-ulit ka, PH. Okay ka na. Isang araw, nagising ako, masakit ng ulo mo. And then, nakita ko, sabi ko, Lord, 5:00 pa lang madaling araw, gusto ko matulog ulit. Pagkaba ko, hinimas-mas ko, sakit ng ulo mo, sakit ng ulo mo. Sino rito yung matanda na lagpas ng 50, masakit na ulo pag umaga? Sa unan daw yun, ganyan-ganyan. O, lahat. 7 ang unan ko sa kama. Iba-ibang size, iba-ibang laki. So, natulog ulit ako dun sa bagong sofa na dipindot. Ganyan. Sabi ko, wow. Pag natulog ako ron, hindi pwedeng 2 ang pindutin ko kasi hindi ako makakababa, hindi rin ako makakasampa. So, 1 lang ang pinindot ko. Alam ko yan, 1 lang dapat. Paggising ko, nakatulog akong 2 oras doon. Paggising ko, 2 nakalang. Sabi ko, ba't di ako makababa? Sabi ko, sinong nagpindot nun? Si Pastora Brenda, nakasama ko sa bahay, nasa Pilipinas. Sabi ko, may pumindot na ganito kasi hindi ko ito pipindutin dahil hindi nga ako makababa basta-basta. Na-impress sa akin ni Lord that even my angels will press it for me if I need to para makatulog ako, makarecover ng lakas. But I prayed that day, sabi ko, Lord, hindi ako natatakot sa mga ganito. I want to hear more
testimonies and physical manifestations sa life ko, ng angelic activities. Sabi mo, open heaven, Lord. Gusto ko rin makita yung kagalaw ng mga anghel sa buhay ko. So nagpray ako that day. 2 days after that, may delivery ng porridge sa gate namin. Paglabas ko, sabi ko, porridge? Sino naman nag-deliver nito? Tinext yung mga staff, nagpa-deliver ba kayo? Kasi si Pastora Joy nasa Pilipinas, may sakit ang nanay, o patay yung nanay niya. Wala rin si Pastora Brenda. Sabi, wala po, walang nagpapa-deliver. Sabi ko, may sakit ba ako para pa-deliver ng porridge? Nakalagay sa porridge na plastic, So Good Bakery. Yun yung sa may I Want to Katong. Nag-text, pero nakita ko sa resibo, may nakalagay, that ordered by Maureen. Si Maureen ay pastora sa Children's Church. Pero naalala ko, message ko siya, walang historya na nagpadala sa akin ng porridge ever in her life or anything. So, minessage ko sa niya, hindi ako nagpapadala sa iyo ng delivery, baka may kilala kang ibang Maureen. Ang sabi ko naman, wala akong ibang Maureen na kilala. O sige, hindi ikaw ang nagpadala. Hindi ko na pa rin mahanap kung sino yung nagpadala nun. In short, tanghalian lang namin. Nakita ko si Pastora Maureen kakalat-kalat dun sa second floor, sa Odin Katong. Pagtingin ko sa kanya, oy! Hindi ka ba talaga nagpa-deliver ng porridge? Sabi niya, hindi. Iniisip ko nga sino dun eh. Sabi niya, baka angels ko. Sabi niya, baka angels ko. Sabi ko, wag kang bibiro-biro ng angel ang nagpa-deliver. Dahil kagabi lang, sabi ko, ikaw ang ikinikwento ko na bless ako doon sa prayer ninyo ng releasing ng angels sa mga bata sa children's camp. Sabi ko, yung tuwang-tuwa ako sa story mo, kwinento ko sa prayer teams namin, and we pray for a release ng angels, ganyan. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, ganun. Naghiwalay na kami. Chinek niya ang Grab niya. Merong resibo na nagpa-deliver siya sa akin mula sa address niya, papunta sa address ko. Nabawasan ang ATM niya, $14.20. Sabi niya, hindi ko to alam. Ay, sabi mo kasi angel mo. Eh di angel mo nga nagpadala sa akin. Diba? Makes sense. Then 2 days before that, I was praying. I said, Lord, gusto ko ng mga physical signs that your angels is at work in people's lives. We are not to worship angels. Only we worship God. But more and more, something like this will happen sa mga buhay natin. They are already at work, hindi lang natin alam at nakikita. Iba sa inyo, natutulog kayo, binabantayan kayo ng mga angels ninyo, yung mga anak ninyo, yung pamilya natin sa Pilipinas, yung pagbabakod ng Diyos. Hindi niyo ba nararamdaman minsan yung sakit ng mga magulang na ang mga anak inanot, yung bago lang na sa church camp, 27 girls ang nawawala. Hindi ko ito ma-reconcile. Sabi ko, Lord, I pray for the parents, for your grace. Kaya the fact na ligtas ang mga anak, ang mga magulang, may bakod ng Diyos, tapos nagbabackslide pa, wala talagang yun. Walang connect yan. Ang taong nagbabackslide, maayos ang buhay mo. Hanggat humihinga ka, maayos ang buhay mo. Kasi wala naman akong pera. Maraming walang pera, may tubo pa sa ilong. Maraming walang pera. Naku, ang sakit pa ng katawan nila. May tubo sa bibig, may tubo sa ilong, may mga kuryente sa mga ulo. Nakakabit sa ospital, hindi makalabas. The zeal of God must be restored back to His church. Pag kayo nandito at malahininga kayo, hihipa na lang talaga kayo ng kaaway. Malahininga eh. Hindi nag-aalab. Ang malahininga, isang hinga sa'yo, talsik ka. Kawawa ang payat. Ang espiritu. Kaya mabuhay ang may laman-laman. Amen. Ang saya-saya ni Rasek. Hindi raw siya basta-basta mahihipan. The holy zeal of God. Let's push past our abilities. Huwag mong isipin na ito lang kasi kakayahan ko. Ito lang ang hangganan ko. Hindi ko kaya, PH. Hindi ko kaya. Ang daming drama. Kaya mo!
Diablo yun. I'm telling you, tonight, ang topic natin, the names of God. The more na inaaral ko, my goodness, Elohim, the Yahweh, Elohim who created us, the Yahweh who wants to have relationship with us. There's nothing that we cannot overcome in life. Amen. My goodness. Kaya sabi ko, gosh, Lord, this is so rich. This is so wide and vast. I want to share it. Your words in my mouth, your heart in my heart. Amen. Your hand on my hand. So when we touch people, when we hug them, they feel the physical touch of God. Amen. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat. Salamat sa Panginoon. Nais niyang puspusin kayo ng